iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. All right, we're back on the air. Ayan. Siguro po sa dami siguro ng gumagamit ng Facebook ngayon tong araw nito dahil global po Mother's Day at nagse-celebrate po ang karamihan po ngayon ng itong araw nito. Napaka-special po sa lahat ng mga nanay. At gaya po na nabanggit natin kagabi po ay andito po si Ka Celso and with Pastor James and we have Pastora Maridet na siya po yung ating guest pastor last night. At ngayong araw na ito, supposed to be ay meron tayong guest pero unfortunately dahil po sa dami po nating schedules ngayong araw na ito, may bisita rin po ako ngayong araw na ito at yung aking mother yung mga kapatid ko po ay darating ngayon tong araw na ito. And of course din yung mga anak ko and we're going to have a party dito po sa bahay. Pero sabi ko, sige dyan na muna lang kayo sa labas at dito lang tayo sa studio muna sandali. 1 hour lang sila maghihintay dyan para hintayin nila hanggang tayo matapos. For now, tawagan muna natin si Pastor James. Ready na kaya si Pastor James ngayon? Subukan natin. Medyo
nawala yung ating mga kasamahan kanina, no, dahil we have to restart the entire computer. It takes 3 minutes para complete set. May 3 minutes ba? I think less than 3 minutes, ano, na ni-restart natin yung computer. And para ma-refresh po lahat yung system natin dito. Let's try calling on Pastor James kung nandiyan na siya. Let's see. Ito na. Okay. James, here we go. Ayun, it worked. Ganun lang yun eh. Ayan. Hello. Ayun, Pastor James, hello. Oh, Ayan, loud and clear, naririnig nyo. Nakita nyo kanina, nagkaroon tayo ng dinisconnect ko kanina. sa phone kita binuksan. Pwede ko kayo, paano kayo buksan kayo dito sa aking computer, laptop? Sa phone mo nabubuksan pero dito sa computer mo hindi mo mabuksan? Ayun, pwede na. Pwede na? Pwede ba ito? Ba't mo siya kiniklik dyan? Ayun. Hello. Ayun. Tayo ko na dito. Okay na, Pastor? Yes. Ayun. Pero wala ka rito sa ano. Yan, okay na. Pero Ano ba to? telephone pa rin yan. Gusto mo ulitin ko? Doon ka tatawagan sa laptop mo? Ayun. Tayo ko na. Pwede ko ulit, pakitawag ulit sa akin. Sige, Pastor. Alright, standby. Pero wala ka rito sa ano. Yan. Dala rin doon mo eh. Ayan, nangyari. Yan. Ayan, okay na? Yeah. Okay. Nagkaroon kasi ng issue yung Facebook. I think may glitch sila dahil sa dami ng gumagamit ng Facebook ngayon tsaka ng Messenger. Siguro international, global na bumabati sa mga kanilang mahal sa buhay. But anyway, we're back on the air. Praise God. Andito tayo. Go ahead, Pastor James. Mother's Day, oh. Oo. Okay, go ahead na. Amen. Bumabati po ako sa inyong lahat sa buong mundo, no? Mula Apari hanggang Hulo. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At lahat ng mga mothers. Happy Mother's Day. Kaya po, manalangin muna tayo bago natin umpisa ng ating pag-aaral po tungkol sa mga magulang o tungkol sa mga mothers. No? Okay. Maraming Diyos na magandang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po naman po kaming lumalapit sa iyo sa oras na to. Sa ganoon nga ay aming pong pagbubulayan po, pag-aralan ang tungkol po sa mga ina. Nawa po ay maging klaro po at maintindihan nila ang kaganapan ng pagiging isang ina. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na aming pong ngayong araw ay pag-uusapan. Purihin po kayo, alat po tidalangin namin sa matamis na pangalan ni Kristo. Amen. Amen. No? Napakaganda po yung ating parang mini concert kagabi. Concert on the air. Oo. No? Mga kundiman concert on the air. Kundiman. Yeah. Nalaman ko, Pastor, kanina Buti na umaga, galing ako dyan sa church kanina, nalaman ko na ikaw pala ay dapat palang kakanta, pero ginangyari, tinula mo. Bakit hindi mo tinuloy? Yun na eh. Wala kasi kayong wala kayong provide na shower eh. Gano'n. Nalaman ko kay Pastor Sani, matagal mo, pinapractice mo daw doon sa church. So, Ang tagal mo doon pinapractice, sabi ko, tignan mo, bakit hindi niya sinabi? Hindi ko naman alam na kakanta ka pala. Tapos ginawa mo, tinula mo na lang pala. Yung palang tula na yun, dapat pala kanta pala siya. kanta talaga siya. Nauna kasi nangatog yung tone ko. Pag nangatog yung tone ko, wala na, maging maganda na yung boses ko. Kaya, baka masira. Pero meron bang -1 yun? Meron. Meron yun eh. Meron yung -1 no. Sana sinabi mo na para na natin, na i-prepare natin. Tomorrow, bigyan ko ang vocal. Oo, pagbigyan mo, ikaw naman, no? Kung yung iba, ikaw pa kaya, yun. Alam mo naman tayo, kapag mga first timer
Nahiya ka lang siguro. But anyway, Oo. sige, go ahead at tayo marami na nakaantabay ngayon. Opo. Ang ating Bible verse po ngayon ay makikita natin doon sa Proverbs 22:6, no? Maaaring sabihin nyo, hindi naman para sa akin to, no? Pero para sa magulang. Pero ito po ang isang katangian ng isang nanay, no? Makikita natin dito. Sabi nga dito sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. So ano po ang ibig sabihin nito? Na ang mga magulang at ang mga magulang at especially the mother should bring up the child in the way kung paano gusto ng Panginoon Diyos. No? Kung makikita natin na nung unang panahon, yun po ang ginagawa ng mga magulang natin, especially the mothers, no, na linalapit tayo sa Panginoon Diyos. Hopefully na hanggang ngayon po ay ginagampanan ng mga magulang o ang mga nanay ang tungkulin na ang mga bata ay lalaki rin sila at magiging magulang, magiging kagaya rin ninyo. And hopefully na paglaki nila ay makita nila at mababaon nila, no, yung mga tinuro natin sa kanila bilang magulang. So, unang-una po, gusto ko rin pong ipaliwanag ano po ang isang ina, no? Of course, ang isang ina ay dapat babae, kaya nga ina no? Isang babae na siya po yung nagsisilang ng mga bata, no? A mother who is someone who wants her child, of course, to be always happy, no? I believe yun po ang isang pangarap ng isang ina na ang kanyang isinilang na anak ay maging masayahin, no? Masigla, no? Malusog, at sa ganoon nga pag lumaki to ay magkaroon siya ng maayos na kabuhayan, no? Ang isang ina, no, ay he pays attention to her child's particular nature. Kung ano po yung ginagalawan ng mundo ng isang bata, ay nakatutok po yung nanay doon, no? Ang nanay. Alam niyo bakit po ang mother ang napiling siyang magbantay sa mga anak? Ay ang kadahilanan po nito ay ang mga lalaki po ay siya po yung inutos ng Panginoon Diyos na pumunta sa bukid. Sila po yung magtatrabaho, sila po yung maghahanap buhay para sa kanilang pamilya, no? Yung pong inutos sa ating Panginoon Diyos kaya makikita natin dito na si Adam, siya po yung unang hardinero, no? Siya yung unang hardinero at siya yung namahala ng buong Garden of Eden. Kaya yun ang unang trabaho ng lalaki, no? At nung isinilang naman ang kanilang mga anak, of course, yun ang tinuro ni Adam sa kanilang mga anak, kagaya ni Abel at saka si Cain. At ang ginawa po ni Eva, si Eve, ay pinalaki niya ang kanilang mga anak, no? So, yun po ang makikita natin na bakit ang mga ina ang napiling magbantay, mag-alaga at mag-aruga sa mga kanilang mga anak, no? Kaya makikita natin nung una nakatutok ang ating mga magulang, no? Nung kapanahunan namin, talagang parang ang mga mata ng mga magulang namin ay lagi nakatingin sa amin kahit hindi namin nakikita ang mga magulang namin. Kaya they were watchful of us, no? Hindi ko rin siguro mararating ang katayuan na to kung hindi rin po sila, no? Ang father ko laging sa labas nakikita ko na lang sa almusal at saka sa hapunan. Kung minsan hindi pa dahil nasa labas sila nagtatrabaho. Pero ang mother nandyan lang po sa bahay. Yun ang trabaho na. Ang nangyari po ngayon, dahil nga nagkaroon ng mga gera, hindi naman pwede yung mga babae ang pinadala sa gera Yung mga lalaki ang napadala sa gera. Kaya ngayon, ang tungkulin ng lalaki, no, ang ama, ay naisama sa babae, sa ina. Kaya makita natin dito na both
jobs o tungkulin ay napunta po sa ina. Kaya ngayon ay makikita natin na marami na rin po na mga ina o mga babae na nagtatrabaho po sa labas, sa mga halimbawa sa mga companies. At makikita rin po natin dito, hindi naman po silingid sa atin na marami na rin po mga babae na nasa matataas na posisyon. Sila na po nangunguna. No, hindi po masama yon, hindi po masama. Ang masama doon kung ang tungkulin ng isang babae na bilang ina ay hindi po nila natutunghayan o nagagampanan sa isang pamilya at sa kanilang mga anak dahil nangunguna ang kanilang mga trabaho. No? Pero makikita natin dito that there is always yung tawag nito, yung tawag ng ano po ang pipiliin nyo eh. Yung trabaho ko, ang pamilya ko, ang anak ko, ang aking sarili. Di ba? Isang napakabigat din pong dinadala ng isang ina. Na gano'n. Pero mga minamahal kong mga ina, mga mothers na nakikinig ngayon, nawa po makita natin po no, na ito dapat ang ating gampanan dahil ito yung inutos ng Ama Diyos sa atin. No? Huwag na natin pong kunin yung trabaho ng lalaki. Kaya kung nakikita natin, kaya po isa rin pong kamalian ng lalaki, no? O yung ama ng tahanan dahil nakikita yung ina na tinatrabaho yung dapat trabahuin ng lalaki. Kaya tuloy, okay lang sa amin. Di ba? Kaya maling kasalanan din po namin mga lalaki yun. No? Kaya kung mayroon kayong mga asawang ganun, sipain nyo. Magtrabaho kayo, sabi nyo, gagampanin ko ang trabaho kong bilang magulang, kayo mga lalaki, gampanan nyo. Kaya, pero, well, pang ko lang yun, pero, ang ibig ko sabihin, you talk it out. Pag-usapan nyo, darling, pwede bang tumayo ka na nan, igampanan mo naman itong trabaho na to, no? Kasi, nagiging awkward na makikita natin ang isang pamilya ay nagkakabaliktaran ng trabaho, no? So, ngayon nga, mga usap-usapan nga yata dyan ang mga lalaki nabubuntis na Hindi ko lang alam kung paano Napakahirap mo, no? Napakahirap ang mundo, nababaliktad na ang mundo. But anyway, let's go back to what is a mother, no? Mother sa Bible, sabi nga dito, sa Exodus 20:12, sabi dito, honor your father and your mother. Mga kapatid, mga anak, bigyan ng karangalan o bigyan ng honor ang ating mga magulang, especially the mother. No? The mother deserves full high admiration and high respect and a special recognition to them. Bakit? Kagaya po ng nabanggit ni Pastora kagabi, no? Sila pa yung unang nagigising at sila pa yung huling natutulog, no? Kaya makikita nyo mga anak, mga kapatid, tingnan nyo yung mga magulang nyo na ganun ang ginagampanan nila sa bahay. What more sa panahon na to? Kung ganun ang ugali na noon at hanggang ngayon ay they have double jobs. Bakit ko nasasabing double job? Ginagampanan nila bilang ina, ginagampanan nila bilang ama. No? Mahirap yun. Alam ko mahirap yun para sa isang babae, isang ina na ginagampanan yun. But that's why they deserve the highest, no? The highest honor, the highest admiration at respect, no? Kung di dahil sa kanila, mga kapatid, I don't know, even the men would acknowledge this, hindi natin magagawa yung ginagawa ng mga babae, no? Yung maglaba, natuturin ako maglaba, pero yung labang laba-laba tapos na. Pero mga babae, binabalik-baliktad pa nila hanggang talaga makita nila butas-butas na. No, ganun sila No, talaga inaayos nila ang maganda. Pati pa yung pagtutupi ng mga dating damit. Nako, si Mrs. ko po, no? Ganun po siya, maayos. Kaya doon siguro nakakuha ni Jeremiah na laging maayos ang bahay, no? Tayo mga lalaki, para tayong siga kung minsan, ito, pagod ako. That's why when it comes to recognition of the mother, mga kapatid,
mas mataas ang recognition nila, no? We recognize also the father, pero sa ganitong bagay, because of how they deal the circumstances of their life in everyday situations, no? Yung bang magaling silang umadapt sa panahon, no? Sumasabay sila sa panahon upang di sila how do you call this, to be yung maiwan. Dahil kung hindi, kawawa yung bata Kawawa yung bata. Kawawa yung pinapalaki nila. Imagine that kung ang mother mo ay hindi siya sumasabay sa panahon, di paano naman yung paglaki ng bata? Kaya nga makikita natin dito that the mother, no, goes with the time, no? Goes with the time in rearing up us or the children or his or her children, no? At the same time, ang mga magulang, isang magandang katangian ng isang magulang, no? A mother should accept her child for who she is or for who he is, no? Alam ko may mga naririnig tayo ng mga magulang na iba na ang mga tingin nila, ang pananaw nila kung nagkakaroon ng mga diferensya mga anak o defects na gano'n, iniiwan na lang na gano'n. Dito sa Amerika po, napaka luwag po siya ganyan. Kung malaman lang nila na ganitong anak nila, iniiwan na sa ospital o ayaw ko, it's either they do something else to the child. But for a mother, no, a mother should have that love, no, that accepts her child or his child for what he is or what she is, no. And forgiveness for or child when the child makes a big or small mistakes. Dapat nandun ang isang malaking pusong bigay ng forgiveness, no? Malaki man o maliit, no? Kasi malaki ang panahon. Sasabihin ko bakit ganon ang isang magulang, dahil kung noong yung bata na, kung yung magulang na yon nung bata pa siya ay hinubog siya sa salita ng Diyos, magkakaroon siya ng ganong kaugalian kapag siya ay magiging nanay. Di ba? Kaya nga, ito po yung ating Bible verse, no? Train up a child in the way he should go. Ibig sabihin ito, how the Lord would allow him to go, no? Kasi ang Panginoon Diyos, kung ang Panginoon Diyos, sa salita ng Diyos, ang ating ginagamit upang lumaki ang ating mga anak, kahit man lumaki sila, asaan man sila, no, lagi nilang maalala ang sinabi ng mga gulang nila tungkol sa Panginoon Diyos. Pastor, paano naman to? Pastor, may sitwasyon na ganito Paano naman yung mga magulang na gusto mo nang sabunutin? No, hindi naman pwede sabunutin Yung mga we have seen that and we have witnessed that. May mga magulang na maaaring hindi natin sabihin na yung bang kukutya natin sila mga magulang. Mga anak, para sa mga anak din to. Tandaan nyo at tandaan natin, magulang natin sila no matter what, no. Kung nagkaroon man ng pagkakaiba ng takbo ng buhay ng isang ina, no, tandaan natin, magulang pa rin natin sila, no. Whatever the circumstances na pinagdadaanan ng ina o yung mga tatay, tandaan nyo, magulang pa rin natin sila. If not for them, wala ka. Kaya we should never disrespect them, kahit nagkaroon sila, no. Kasi mayroon silang pinagdadaanan Kasi hindi sila magkagaganon kung walang pagdadaanan May nangyari siguro between the lines of their life, no? Na nangyari yun. Kaya nakita natin sa magulang natin yun na ganun. And they become different from our expectations. Yes, there are difficult parents, there are difficult mothers. But para sa mga anak to, consider them still the highest of respect. Alam niyo kung bakit? Kung nakikita ang mga nanay to sa kanilang mga anak, no, at ipinapanalangin ang kanilang kondisyon, ang Panginoon Diyos
ang gagawa ng paraan para manumbalik yung dati. No? Alam mo, para sa mga anak ninyo, kasi kailangan both ways eh. Kaya makikita natin dito ang hirap talaga maging ina. Kaya ayaw ko po, ay, I mean, bilang kasi bilang ama at bilang asawa din po, hindi ko talaga makita kung paano yung loob ng ginagawa ng isang ina. Dahil tayo, minsan wala tayo eh. We don't know what the mother is doing at home. Ang alam natin siguro, baka nanonood ng TV to, nagbabasa ng comics, nandun sa store na yan, nakikipag-dismissan, nakikipaglaro. But we just don't know that buong araw po, no, inaasikaso ang kalagayan ng pamilya. Imagine that, inaayos niya yung kalagayan ng kanyang asawa, ang kanyang mga anak, no, at ang tahanan, no. Kaya makita natin to kung minsan maayos, no, siya pa nagluluto, siya pa natutulog na huli. Yun. And sometimes tayong mga ama o tayong mga anak, hindi natin nakikita yun eh. No, tinatago lang ng isang ina yan. Kaya that's why let us give the greatest and highest respect. Habang sineselebrate nyo to, mga kapatid at kayong mga nakikinig dyan, sineselebrate natin ang Mother's Day. Lumuha kayo para sa kanila. Dahil sa ginawa nila sa inyo. Hindi nyo makakamtan ang iyong posisyon ngayon kundi dahil sa kanila. Dahil sila ang nagsilang sa inyo. Sila ang nagpalaki sa inyo. No? The Bible tells us about the mothers. No? The Bible never says about every woman must be also a mother. But the woman herself, in spite of the fact that yung role niya bilang isang magulang, changes ka, sabi ko, nagbabago ito sa panahon. No? Kaya, kailangan din natin, mga kapatid, na unawain natin sila. Kung if they become difficult for us, tingnan na bakit ganun ang nanay ko, tandaan natin na we should always give that respect to them. Maybe, kung ayaw natin ma-experience, medyo lumayo tayo ng konti sa kanila. No? To just give them space. No? At tayo rin. Kasi tayo nasasaktan din tayo. Bakit gano'n ang mother ko? Napakahirap naman intindihan ng nanay ko. You know, it happened to me that before. Kasi, alam niyo mga kapatid, pinag-aral tayo ng mga magulang natin. Iba yung sistema ng pag-aaral nila noon. Iba yung sistema ng pag-aaral natin yun. At ang alam natin, mas magaling tayo. Dahil mas marami tayong nagagawa. No? Mas marami tayong gadgets ngayon kaysa gadgets nila. No? Wala sila mga cellphone noon, wala silang mga kotse noon, wala silang mga ganito noon, no? Kaya siguro mas marami tayong alam ngayon. Kaya ganoon ang tingin ng mga ibang tao o mga ibang bata sa kanilang mga ina. Mga kapatid, kung hindi naman sa kanila yon, hindi natin makakamit ang mga ito. Tandaan nyo, no? Sila ang nag-imbento, sila nakapag-isip upang itong mga bagay na to ay makakamit natin. So tandaan natin mga kapatid na they played an important role in our lives. Kaya mga kapatid, if they are going through situations na gano'n, if our mother are so difficult in our lives, then let's just look it this way. Pansamantala lamang yan yung nangyayari sa kanila. Dahil kung tayo, nakita natin yon at linapit natin sa Panginoon Diyos, and the Lord will always make a way na magkakaroon ng kaayusan. No? Bago po ko magtatapos at pang sa ganun nga alam ko, excited kayo ng magkaroon ng Mother's party para sa mga magulang. Ito po. What is your role, no? In the biblical way, no? Ayon sa salita ng Diyos, ano po ang pinaka greatest role ninyo, no? Maliban sa kayo po ang nagbabantay, nag-aasikaso sa inyong mga anak, the greatest role of a mother
is, ito po, kailangan kong intindihin natin lahat to, is to point, no? Ituro ang mga anak natin sa Panginoong Hesukristo. That's the most important thing. A mother's role, no? Kahit ano man sana ang inyong kalagayan, mga ina, kung kayo po ay nasa mababang kalagayan o mataas na kalagayan, kung ano mang klaseng kalagayan, intindihin natin na may Diyos. At ang Diyos, doon natin itinuturo ang ating mga anak. No? A mom's love, kaya nga napaka-importante na alamin natin po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Mga magulang, alamin nyo mga paano kayo inibig din ng Diyos. Upang sa ganun, yun ang ituturo natin sa ating mga anak. Upang sa paglaki nila, no, hihigitan pa nila yung gagawin nilang pag-ibig sa kanilang mga anak din. Sa inyong mga apo. No? Excuse me. Our greatest desire is that our kids, ang mga anak natin, di ba, would come up to know who Jesus Christ is. To become, sana po ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay ay maging tagapagsalba nila at Diyos. No? Hindi lamang pong, miracle maker, healer, tagabigay ng pagkain, tagapagbigay ng ganito. No. Pero ang pinaka-importante na ituro natin sa ating mga anak, mga mothers, sa gabi, panalangin, no? At ituro ang Panginoong Hesukristo na bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kasi tayo mga magulang, kahit anong gagawin natin, hindi natin may ililigtas. Wala tayong kapangyarihan, iligtas sila. Pero ang kapangyarihan na makukuha natin sa Panginoong Diyos ay ituro ang salita ng Diyos. Kung di natin alam ang salita ng Diyos, doon ngayon makikita natin ang isang pamilya na magkakaroon ng hindi magandang relasyon. No? Laging nag-aawayan, nagbabanggahan dahil walang Diyos sa buhay nila. Kaya mga magulang, mga ina, kailangan maging partner kayo ng Panginoon Diyos. No? Sabi ito, we get to partner in God in daily, sa araw-araw na pag-disciple, pagtuturo sa ating mga anak. Upang sa ganoon nga, yung pamamaraan ng pagkaligtasan ay mapupunta po sa kanila. No? At lagi po yung i-base natin po yung mga salita natin sa mga scripture. Kasi kuminsan naalala ko to tinatakot tayo. Nung bata kami, tinatakot Tinatakot tayo. O sige, kung ganyan ka, hindi ka pupunta ka sa impyerno. Kung hindi ganyan ka, papaluin. Ganun, no? Let us always tell them the truth. No? Kaya sometimes we need to have our Bible, yung libro na to, no? Upang sa ganun ay makikita nila at mababasa nila. No? Kaya po mga kapatid, ito po yung isang napakabigat at napaka-importanting responsibilidad ng isang magulang is to pray for our kids and to point them to our Lord Jesus Christ to become their Lord and Savior. Amen po ba? So, Amen. Kung mayroon kayong po mga katanungan at mayroon po tayong konting oras, sige po, kung mayroon kayong tanong, mga magulang. Yung mga magulang ay mga ina lang. Yes. Ito, Pastor, merong nasabi si Ate Cristina De Castro. Sabi, totoo ang kasabihan ng ina, ang ilaw ng tahanan. Ang kanyang pag-aaruga, pagmamahal at sakripisyo sa kanyang mga anak. Gayon din ang pagbibigay niya ng suporta, pagmamahal at pagsilbi sa kanyang sa kanyang hindi ko na kinaputol na. But anyway, may tanong rito, Pastor, ay Yes. how did Jesus treated her mother? Paano ba tinatrato ni Jesus ang kanyang ina? Did he treated as like a mother o talagang biological mother or Alam niyo kapatid, magandang tanong yan. Hindi nga naitala o naisulat sa Bible kung paano niya trinato. Pero kung babasahin natin yung Bible, no, lumaki po siyang isang batang
sumusunod sa magulang. No? Bagaman nandun yung pagka-Diyos niya, no? Kahit nung para siya, nandun yung pagka-Diyos niya, kaya kita nyo, lagi siya sa templo eh. Yes. Nawala pa siya eh, di ba? Oh. Pero hindi siya kung ano man ang ginagawa, kung ano po ang ginagawa ng Panginoon Kristo, ay lagi pong sinusunod niya, no, ang kanyang mga magulang. And I believe hindi nga naisulat yun kung paano niya trinato yun. Of course, alam ni Jesus Christ, as a biological mother siya. No? That's why he has to obey. Kaya nga, in Ephesians 6, sabi nga doon, naging bata rin ang Panginoong Kristo. Tanda natin, Jesus Christ became a baby, a boy, no, a teenager. At ang sabi ni Paul dito, children, obey your children. Children, obey your parents. Obey your father and mother, for this is right. Sabi, kasi ito yung tamang gawin eh. Ito yung tamang gawin. At kung gagawin nyo to, haba ang buhay nyo. Sabi ng Panginoon, si Apostle Paul dyan. So I believe, dahil nga ang Panginoong Kristo, naniniwala sa mga salita niya at sa mga naisulat sa Eskriba, no? Na ganun dapat ang gawin natin, mga magulang. So, I believe na yung yung relasyon ni Jesus Christ at saka si Mary, no, ay napakaganda po. Kaya, kasi alam niyo kung bakit, ganoon na lang po yung dama ng Panginoong ni Mary nung mamamatay ang kanyang anak eh. Yes. No? Yung feeling ng isang ina na mawawalan ng anak eh. Amen. Kasi kung iba ang ugali ni Jesus Christ kay Mary, paano ka sa buhay mo, di ba? Ganun yan eh. Patunayan mong Diyos ka, ganun, di ba? Pero hindi, nakita nyo, Mary was there. No? Mary was there always with Jesus Christ. Di lang kasi sinulat yan eh. Kasi there are reasons why God did not, maaring hindi niya, tawag ito, binigyan ng malawak na description ng sa ganun, dahil ang gusto ng Diyos ay nakapunteriya, focus on His Son. Yeah, not on Mary. Not on Mary. Or known as, laging sa anak ng Jesucristo. Yeah. Yes, amen tayo dyan. Kasi it never mentioned in the Bible, even the young days of ni Jesus Christ, hindi na mention. It was only started during the time na nag-start na siya ng ministry niya. Nung nagtuturo na siya. There was a record of Jesus Christ, bata pa lang siya na nagtuturo na siya. Yeah. And he said, sabi niya sa nanay niya, kasi hinahanap siya ng nanay niya. Saan ka pa nagpupunta? Sabi niya, did you know that I'm doing my father's job? Sabi niya, ginagawa daw niya yung trabaho ng kanyang ama. So, at the younger age, dito pa lang, kung ikaw ay mambabasa talaga and you're trying to analyze, this is the real, the Messiah, the real God. Kasi at his age, a young age, hindi magsisinungaling yung batang yun sa ganyang edad, di ba? Na nagtuturo na siya at nakapaligid sa kanya ay may marurunong na tao doon. At marami mga na hindi mo masasabi kung meron din kaalaman yung mga yon. And these people are amazed with his teachings. Di ba? Amazed sila. And kaya nung sinabi niya sa nanay niya, nung hinanap siya, huwag kayo mag-alala dahil ang ginagawa kong trabaho ng aking ama. And kaya meron nagtanong siguro dito na how did Jesus Christ, ano yung relationship, ano yung treatment niya sa isa't isa? Since Jesus is the God, at his age, younger age, yung pagkabata niya. Siyempre, si Mary, ang tingin niya sa kanyang anak na yung just a normal son, just a normal kid. Siguro ganun ang feeling niya. Kasi ganun ang feeling ng isang ina eh. Although alam niya na isinilang niya ang isang Diyos. And he knows that for the fact. Pero sa kanyang pakiramdam bilang isang ina,
ang tingin niya kay Jesus ay isang munting bata na talagang kinakailangan hanapin niya kapag ito ay nawawala. Yeah. So that's the reason why kung merong tanong na siguro sa aking pagkakaintindi sa tanong na ito, paano yung kanilang relasyon? Isang ina sa kanyang anak na Diyos at isang Diyos na bata sa kanyang magulang, sa kanyang ina. Yeah. Maaalala niyo pa yung istorya dun sa miracle of the yung from water to wine? Parang yun, hindi pa nag-umpisa ang ministry ng Panginoon Kristo. Yes. Halimbawa, nasa underage pa lang siya. Ang ibig sabihin ng underage, nandun pa siya sa responsibility ng mga magulang. Kaya kita nyo, nung si Mary, sabi niya kay Jesus Christ, gumawa ka ng paraan para mayroon tayong alak. Yeah, diba? Mayroon tayong wine. Hindi pa panahon kasi ni Jesus Christ. Pero anong sinabi ni Jesus Christ? Ginawa niya, sinunod niya ang kanyang ina. Sabi niya, hindi, it's not time yet. Nasa Peter pa siya ng mga magulang eh. Pero nung lumaki ng Panginoon Kristo at mag-umpisa na siya ng ministry niya, doon, hinayaan na ni Mary si Jesus Christ. Yes. Kaya mga anak at mga magulang, habang nasa poder tayo ng ating mga magulang, o lalong-lalo sa mga ina, silang may karapatan sa atin, hindi tayo. Amen. Hindi porque marami tayong na pag-aralan kaysa kanila. Kasi alam ko rin marami ding mga ina na hindi rin po nakapagtapos. Hindi natin dapat tignan yon. Tandaan natin na mas marunong po rin sila. Mas marami silang bigas na sinaing, na kinain. Tayo, bigas pa lang kinakain natin. Hindi natin sinaing. Yung kasabihan nga nila noon papunta ka pa lang, nakabalik na ako. Yeah. Kaya nga marami ka pang bigas na nakakainin. Sabi ni Fernando po sinasaing ko. Yeah, magandang tanong po yun. Again, bilang mga ina, kung gano'n ang ating mga anak, let us always perform our duties accordingly into the Word of God. The Word of God. Kaya nga sabi, palakihin natin ang ating mga anak sa salita ng Diyos. It is our responsibility, mga magulang o mga ina. Dahil ang mga ina, they spend more time with their children than the father. Yes. Maganda kung nandyan din ang father as a fatherly figure. Kaya makita, mga kapatid, tignan natin yung buhay ng mga Hebrew. Ang mga anak nila, pinalaki nila sa salita ng Diyos. Both the father and son, nandyan sila. Kaya may oras Napaka-importante yung oras nila sa mga anak nila. Kaya kung nung lumaki ang mga bata nila, kahit saan sila, pag tumawag ang mga anak, ang mga ina nila at mga anak nila, uuwi yan. Just like the Father, ang ating Ama Diyos, nakakumalat po ang buong Hudyo sa buong mundo. Pero nung sinabi ng Panginoong Diyos sa kanila, bumalik na kayo sa Israel, lahat po sila ay sumunod sa Panginoong Diyos. Kaya ganun po ang tinuro ng mga magulang nila. And hope and pray na ganun makuha natin po yung kaugalian na yun. Kaya kung it's family time yun, set aside all those things. Na trabaho, gadgets, mga anong bagay. Kasi napaka-importante po yung nandiyan kayo magkakasama. Nagtuturo kayo, lalong-lalo pa pag pinag-aaralan nyo ang salita ng Diyos. Amen. Hindi, busy kasi ako. Well, that's the consequence of darating yung panahon, yung business mo, ay dapat ang kapalit nun ay kasama ng pamilya. Hindi na pala, Kaya makikita mo kung paano lulaki yung bata. So, isang magandang paalala sa bilang magulang o lalong sa mga ina na you pick, okay, importante po rin din yung trabaho. Pero kapag ang trabaho ay naging sagabal sa buhay ninyong pamilya, mamili po kayo. Kasi yung trabaho, madaling hanapin yan. Amen. Napapalitan yan. Pero yung pamilya, pag nasaktan yan, o nawala man yan, Amen. hindi ko na may babalik. Kaya tandaan din natin mga mothers na, I know, you play a role, important role sa mundong ito bilang businesswoman, leaders, and so on. Ibigay nyo na sa mga lalaki yan. Kaya nga, tinatamad ang mga lalaki dahil alam nila ibigay nyo sa mga lalaki yan. Sila magbanat ng kaya ang mother was given the part and role
ng Pilipinos alagaan ang mga anak nila. Amen. Yung panahon kasi ngayon, Pastor, ay kagipitan ng buhay ngayon. Ano? So, hindi ko sinasabing lahat. Meron mga magulang na nagtatrabaho ng talagang sobra-sobra at nakakalimutan na pababayaan na nila yung kanilang mga anak. So, ang nangyayari yung mga bata ngayon, yung mga anak nila, ang tendency na pupunta sa ibang barkada, sa maling mga barkada. Mabuti sana kung nasa tamang barkada ito. So, iyan, nagkakaroon ng drugs, na nalululong sila sa drugs, yung nagbabarkada, nagiinom, naninigarilyo. That's the start na ito na talagang nagigiba na yung pamilya. Kaya tama yung tanong na yan na ano bang importante? Trabaho o pamilya? Dito sa Amerika, we know all the fact na kapag pamilya ang involved and sinabi mo sa opisina na I'm sorry, I have to take care of my daughter or my son or my wife. I have to take care of this personal business. Hindi makikialam ang kumpanya diyan. They will give you all the rights and respects. Now, you have to take care of your family first before your job. And the job will wait, ano? Hintayin nila 'yan. So, irerespeto kasi sila din man ay mayroong pamilya din. Tama. Oo. That's right. Tama. Kaya mga magulang or lalo na dahil nga we're trying to celebrate natin ang araw ng mga ina, no, napakaganda po na tayong mga anak na bigyan ng utmost respect sa kanila, no, na dahil nga sa ginagawa nila. Nakita nyo yan, double jobs pa sila, and we should give that respect. At mga magulang din, mga ina, na intindihin natin na sana po pansamantala lang po yung mga side jobs na yan. Ang importanteng role natin is let our children grow according to the word of God. Amen. Pastor, paano na malalaki na yung mga anak ko? Pwede ba ako ganito? Yes. Walang problema yon. Kapag malalaki na sila, wala laki responsibility sa kanila, yes. Do whatever you want. No? Kung gusto nyo mag-triple job, yes. Pero tandaan nyo na mas importante po yung pamilya. Amen. Yung ma-figure nyo as a mother. No? As a mother. Kasi ang katuwiran din ng ibang magulang, ginagawa ko ito para sa inyo. Sinasabi niya sa mga anak niya. Kaso yung mga anak, napapabayaan na. Wala nang komunikasyon. So that's the time nagkakaroon na ng diskaril yung kanilang pamilya. And the same thing with the father. Siyempre, yung father, busy rin sa trabaho, and ganun din ang katuwiran. Yeah. And that's the start, nagkakaroon ng nagkakawindang-windang na yung pamilya na si lalaki ay naghahanap na ng iba at si babae napabayaan na yung trabaho niya, nagsisisihan na silang dalawa. Sabi ni lalaki, dapat dito ka na lang sa bahay, ako na lang maghahanap buhay. Si babae naman, sabi niya, kulang naman yung kinikita mo kaya tumutulong din ako. So there are so many reasons din, Pastor, na it affects the sociological environment of the family, katulad yung financial and syempre yung versus ditong pamilya. Yes. Isa pa kapatid, makikita natin to bakit nagkaganon, no? Mayroong pagkukulang ng both na hindi iniimbita ang Panginoon Diyos sa buhay. Yeah. Napaka-importante po yun mga kapatid, mga magulang, na ang Diyos ang haligi ng tahanan natin. Siya po yung nasa gitna ng buhay natin. Kahit man gaano kahirap ang buhay na dinadaan natin, kahit ba isang tuka tayo araw-araw, no, isang tuka lang tayo, no, kapag ang Diyos ang nasa atin, maligaya ang pamilya. Meron pa akong kakilala niyan. I have yung tiyo ko noon, malaking pamilya sila eh. Pero driver lang yung uncle ko. Driver lang siya noon. That was I think in the 1960s and 70s. Driver lang siya. Yung auntie ko, siya lang nag-aalaga sa aking mga pinsan. Ilan sila? 12 sila. Imagine that yung tatay nagtatrabaho. Pero kasi may Diyos sila eh. Sabi na, hindi ko napaaral itong mga anak ko, hindi ko napalaki ito kung wala ang Diyos. So, di ako nahalis na, ang Diyos dapat ang nasa buhay natin. Kahit gaano kahirap. Alam mo, nung magkakasama kami, nagsisiksikan kami sa isang kwarto noon eh. May kwarto ng babae, kwarto ng lalaki, dadalang kwarto.
Oh, isa pang banyo. Pero, I mean, kahit napakahirap ang buhay, pag may Diyos, walang mahirap eh, masaya. Kahit nga asin lang kinakain natin doon, pero masaya eh. Kasi nandiyan ang Diyos eh. Oo. At kita mo ngayon, ng mga pinsan ko, bibigat na sila, mabibigat na sila. Ibig ko sabihin, malalaki pala sila. Yeah. At saka masarap yung magkakasama kayong kumakain salo-salo. Kahit ang Oo. kinakain nyo ay sabihin na Sardinas natin, lang. sardinas lang, salo-salo, yun ang importante sa lahat. Napakastricto yung lolo ko. Hindi kami makakain, nandun na kayo. Kung kulang ang isa, hindi ka makakain dahil hindi kompleto yung panalangin eh. Yeah. Sila doon. Oo. Kaya, I mean, God plays an important role in our life. Kaya mga magulang, kaya sabi nga dito, train up your child sa salita ng Diyos. It is our responsibility, ang mga lalo-lalo pong ina, na siya po yung pinanutahanan, o kaya nga ilaw ng tahanan, ay yun ang gagampanan niya. To point out Jesus Christ in their life. Para paglaki ng anak natin, no sweat. Diba? No sweat. No sweat. Walang problema. Walang problema. Babalik na ngayon ang mga pagpapala. Sila naman ang magbibigyan sa akin, di ba? Ganun lang naman yun. Yung sila naman is now turn naman nila ngayon yun. Turn naman na. Kaya hindi tayo problema kapag tumanda tayo. Kasi alam nila na, kailangan babalikan ko ang nanay ko. Pay time na sila. Ganun lang yan eh. Napakasarap ang buhay kapag may Diyos tayo. Yeah. Unahin ang Diyos. At tingnan natin kung paano gumalaw Diyos sa pamilya. And you will see your children grow up. At makikita natin dito na masisiyahan ang Diyos sa atin. Amen. At pagpapalain po kayo. Okay. Yes. All right. All right. Thank you, Pastor James. And then for the closing, let's do the yung prayer na natin. Sige, kung meron po pa kayong mga gustong itanong, just ano ba yung tawag doon? Basta Sa MB ninyo, yung magandang balita ninyo, no? Chat room. Doon, magsulat na lang po kayo kung may gustong tanong para mabigyan natin ng kasagutan. Sige po, tayo po'y manalangin at gusto ko pong pasalamatan ng Diyos sa ating gawain. Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa isang oras na pinagsama nyo kami. Alam ko, Panginoon, marami pong excited na dapat ginagawa namin to sa mga magulang. Pero di ko alam, Lord, na bakit nyo po kami pansamantalang dinaan dito sa oras na sa gawain nito, sa pagkikinig. Dahil napaka-importante po na malaman po na din po namin. Bagaman malalaki na po kami, matatanda, may edad na po kami at alam namin kung paano po mag-iina o isang magulang. Ngunit, Lord, napaka-importante pala na kailangan namin kayo. Yes, Lord. Amen. Kayo ang una sa aming buhay upang sa ganoon nga ay maituro namin to sa aming mga anak o sa aming mga apo. Kung kami po ay nag-aalaga para ng aming mga apo, may turo sa kanila to upang sa ganoon nga ay sa kanilang paglaki ay ang Panginoong Jesucristo po ang nasa kanilang buhay. Salamat o Diyos dahil sa pagtatanghal po ng araw na to sa aming mga ina, bigyan nyo kami ng kagalakan, kasiyahan at purihin po ang aming mga magulang at pasalamatan din po sa kanilang mga pagpapagal sa aming buhay. Celebration na to, alam ko, it is a worldwide celebration. Salamat sa mga ina dahil sa inyo, hindi po namin po makakamtan ng mga bagay na to. Salamat o Diyos at purihin ka at po tidalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. Amen. All right. Thank you, Pastor. Thank you din po and have a wonderful celebration po sa inyong lahat dyan. All right. All right. Thank you so much. And God bless. See you tomorrow, Pastor. See you tomorrow. Okay. All right. Naku, nagkakaroon tayong technical problems dito. But anyway, thank you, Pastor James, sa na-share niyang ating verse for itong sharing niya ngayong gabi, no? Or rather, this morning sa ating mga kababayan. Ang ina, ang pinaka-importanting nilalang sa balat ng lupa. Although, ang mga magulang po talaga ay tao din sila na nagkakamali, nahihirapan, lalo sa panahon ngayon ng kagipitan. Nagtatrabaho sila para sa kinabukasan o kabutihan ng kanyang mga anak. Ang nangyayari lang po ay nagkakaroon ng pagkukulang ng ating mga magulang.
na napabayaan nila ang mga anak na masubaybayan, mabigyan ng suporta sa kanilang mga pangangailangan. Tayong mga anak, bilang mga anak, ay intindihin din natin ang kakulangan ng ating mga magulang. Ito ay dahil sa sitwasyon na kinakailangan nilang kumayod para mabigyan tayo ng magandang kinabukasan. At tayo ding mga anak din ay dapat makipagkooperasyon sa ating mga magulang na ang ginagawa din naman nila ay para din sa ating kabutihan. Minsan nakakalimutan nating mga anak, nagiging selfish din tayo na gusto natin sa atin parating atensyon. Pero darating ang panahon na tayo din ay magiging isang magulang. Kagaya ko po, hinahantulad ko na lang ang sarili ko nung araw na hindi ko akalain sa buhay kong ito ay mangyayari sa akin ito na umabot ako sa status na ito. Akala ko nung bata ako, habang buhay akong bata, na maglalaro lang ako, kakain, matutulog, magbibihis. Hindi ko naisip na darating ang panahon na magiging magulang din pala ako. Nung nagkaisip na ako, naisip ko na-realize ko na ganito pala ang sitwasyon ng aking mga magulang na dinadanas nila noon na siya namang dinadanas ko din ngayon sa aking mga anak. Mga anak at mga magulang, tayo po ay both pareho nating meron tayong hinaharap sa panahon na darating in ahead of times. Sa ating mga anak na nagkakaroon ng mga problema bilang mga magulang, intindihin natin sila at isipin din naman natin bilang magulang kung bakit nagkakaganon din ang ating mga anak. At sa mga anak din naman, na bigyan po natin din ng paggalang, respeto, sundin natin ang ating mga magulang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pag-join sa ating Bible study for today. At bago lahat na tayo magpaalam, nais natin pasalamatan Sister Nelda De Castro at Rose Cristobal, Eunice Arturo, kay Ate Cristina De Castro, magkapatid, magpinsan ata ito, Lina Flor Asiremo and Farah Cristobal, sino ba? Shell Ginawan, Lai Cuyno, Odette Candelaria, Sister Odette, Sunny Salubay Tabernilia, and ang aking sister Bernadette Delphine. Happy Mother's Day, kaka. At sino ba? And that's it. Wala na. Alright. So, nagkaroon po na tayo ng technical problem kanina and naibalik din naman natin agad. And that's why siguro yung iba hindi nakasunod dahil hindi na siguro nila sinundan ulit. But anyway, sa mga nanay, sa mga anak, lagi po nating ang pagmamahal ng Diyos, ang ating relasyon sa ating Panginoon ay lagi pong nasa gitna. Wala pong imposible kung buong pamilya po ay kasama natin ang ating Panginoon na siya ang nasa gitna o nasa center ng ating buhay. Hanggang sa muli, next week po, ako po si Ramon Pascua. Ang aking partner po ay busy ngayon at inaasikaso po yung aming mga bisita ngayon dyan sa labas. At kami po ay magbabalik muli sa Monday at kayo po ay mag-ingat. God bless po sa inyo lahat. Mahal po tayo ng ating Panginoon. For the closing, we have closing song from ano pangalan ito? Carol Banawa. And para sa inyo pong lahat, Happy Mother's Day. Mahal po kayo ng Panginoon. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.